to explain her vote. Thank you very much, Mr. President. I vote a resounding yes. Sa hinabahaba kong pagsisilbi sa Kongreso, sa 12 taon na nanilbihan kami, ang trabaho ng kongrestista sa pagkaalam ko ay maging kinatawan ng kanilang distrito o kanilang sektor. Bakit naman ngayon ay naging tagabantay na lamang sila ng humihiyaw na dambuhalang sanggol? Ginawa ng bonjing na armas ang impeachment. Ang dating para sana sa kaayusan ng sistema, ginagawang pampagulo, panakot at sandata laban sa mga kinaiinggitan, kinaiinsecuran ng mga lulong sa kapangyarihan. Galangin naman natin ang Korte Suprema. Huwag tayong umastang Supremer Court. Supremest pa. Wala namang ganun ah. Sa mga kapatid kong senador, paano tayo magiging dakilang mambabatas kung tayo mismo ay hindi susunod sa batas? Ang boses ng Korte Suprema ay boses ng konstitusyon. At kung sino man ang sasapaw sa boses na ito ay isa lang ang tono: ambisyon. Kaya naman, mag-move on na tayo. Magtrabaho at huwag konsintihin ang isang spoiled na bonjing. Huwag nang busugin ng pabor. Huwag nang pumayag dahil may pabuya. Huwag tayo magpalaki ng buwaya, baby pa nga ang tawag, lulong na. Sa mga mahal kong kongresista, may suggestion po ako. Ito suggestion lang naman, Huwag niyong masamain. Kesa inaatupag ninyong palitan ang pinili ng taong bayan, binoto at minahal. Bakit di nyo nalang palitan ang tao, kayo naman lang ang pumili? Ayaw paawat ng iba sa kakaflex. Ano kaya kung yung speaker nyo na lang ang paltan nyo? Kaya nyo yan. At dahil dito, bumuboto ako ng malakas na oo. Maraming salamat po. Thank you, Senator Amy. Before the Secretary recognizes the next Senator, who are these people almost creating trouble there? Can you please trace their identities and send them out of this building? Secretary. Senator Padilla. Senator Robin Hood Padilla is recognized to explain his vote. Maraming salamat po, Ginoong Pangulo. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Bismillahi wassalatu wassalamu ala rasulillahi. Assalamualaikum warahmatullah. Alam niyo po, ito na po siguro ang pinakamaligayang araw sa buhay ko sapagkat makasaysayan. Ako po ay nagpupugay at malalim na paghanga sa isinagawang paliwanagan ni Senator Marcoleta, Senator Soto, Senator Ontiveros, Senator Lacson, Senator Pangilinan, Senator Aquino, Senator Pia Alan Cayetano, Senator Raffy Erwin Tulfo, Senator Mig Zubiri. Ang palitan ng mga paniniwala sa plenaryo ay simbolo ng humihinga at buhay na Senado. Nagagawa natin ang kalayaan at kasarinlan. Isang demokrasya na naririnig ang bawat naratibo. Tagahanga po ninyo ako lahat. At alam naman po ninyo, sa maiksing panahon ko rito, ako ay pro-Westminster. At ngayon, system po, system. Yan po yung parang sa UK. At yan po yung nakita ko ngayong araw na ito. Ang lahat ng mga senador ay gising. Ang lahat ng mga senador ay nandito. Ang lahat ng mga senador ay nagtatrabaho sa ayon sa kagustuhan kong makita ko ang bawat debate at ang bawat opinion ng bawat isa. Kaya nagpapasalamat po ako. Napakagandang araw po nito sa inyong lahat at sa ating lahat. Ngayon, mga kababayan, gusto ko pong malaman ninyo na ako po ay
nagbibigay-pugay sa lahat ng nanonood sa atin ngayon. Malamang, ang sasabihin ninyo, siyempre, si Robin Padilla, ang boto niyan, alam na natin. Mabuti po, alam nyo na. Ang gusto ko lamang pong liwanagin ay ito. Ang nais ko, sana, ay katapusan na nito. Dismissal. Una pa lang po, bago pa lang po kami na-convene, labag na po sa kalooban ko na matuloy ito. Nakita nyo naman po, noong nagkasumpaan, talagang ipinaglalaban namin na politika ito. Politika ito At kailangan ng due process. Pero natuloy pa rin po, nag-convene pa rin. Pero hindi pa rin po ako nagsuot ng robe dahil para sa akin ay protesta. Dahil ayoko po talagang matuloy. Bakit? Sa loob po ng matagal na panahon ni Bonifacio, ni Aguinaldo, panahon ni Aguinaldo, ni Quezon, panahon ni Marcos Sr., ni Aquino Sr., ni Aquino Jr., ni Arroyo, Marcos Jr., PRRD Duterte, HOR ngayon, at Vice President Duterte. Hindi na po tayo natapos sa usapin ng politika at yaan po ay pinagtibay ng Supreme Court sa kanyang desisyon na sinabi niya mismo, oo, politikal ang impeachment, pero hindi kailanman dapat masagasaan nito ang karapatan ng tao. Malinaw at yun po ang pinaglalaban natin at kailangan dumaan sa tamang proseso. At yan po ang pinaglalaban natin. Ngayon, mga mahal kong kaibigan, pagkatapos po natin marinig ang bawat punto ng bawat isa, sana po, matapos na po ito at harapin na po natin ang mga tunay na problema ng bayan. Katulad po ng sweldo, katulad po ng agrikultura, pagkain, kaguluhan sa West Philippine Sea, sa buong mundo. Ang dami po nating dapat pag-usapan. Total, meron pa naman pong Pebrero ang sinabi naman po ng Supreme Court at ang Supreme Court naman po, ang siya naman po dapat na sinasabi ng saligang batas. Malinaw po, matagal po akong ginawang chairman ng constitutional ni dating Pangulo Mig Zubiri. Pinagkatiwalaan niya po tayo, pinag-aralan po natin yan at malinaw sa konstitusyon na ang magpapaliwanag ng saligang batas ay Supreme Court. Kaya sana po, ako'y malungkot talaga dahil napunta tayo sa archive. Yung archive, binasa ko pwede pala yan hukayin anytime, kung ano man. So, hindi pa rin tayo natapos. Kaya sana po, bagamat ang boto ko ay yes, aray. Gusto kong malaman at mailagay po sa lathalan ng Senado na ako'y may reserbasyon dyan. Malaking reserbasyon ko dahil gusto ko dismissal. Tapusin na natin to. Hindi pa tayo natapos Total, nasabi na lahat. Ilang oras ang banatan. Pero hindi pa rin natapos. Kaya po, mga mahal kong kababayan, bago po ako umupo, nais ko pong malaman ninyo na ang inyong Senado ay tumatakbo. Huwag po kayong malungkot sa mga hindi pabor sa amin o sa mga pabor naman. Isa lang po ang masasabi ko. Tigilan na natin ang politika at mahalin natin ang bawat isa, magkaisa na tayo, pag-usapan natin ang mga totoong problema. Maraming salamat po. Thank you, Senator Robin Hood Padilla, Madam Secretary. Senator Pangilinan. Senator Francis Kiko Pangilinan is recognized to explain his vote. This representation votes no. Unang-una, ang boto na no ay hindi nangangahulugan na hindi natin nirerespeto ang pasya o kapangyarihan ng Korte Suprema. Lalo-lalo na't hindi pa ito pinal. Wala sa hanay ng mga senador na bumoto ng no ang nagsasabi na hindi dapat respetuhin ang pasya ng Korte Suprema. Hintayin lang ang final decision. Kung tutuusin, kung hinintay lang natin ang final decision, hindi tayo nagpasya at
wala tayong ginawa na mga hakbang out of respect dahil nga pending pa. Wala tayong nilabag sa pagiging immediately executory ng desisyon. Kaya, kataka-taka kung bakit kailangan magkaroon ng archiving. Pero pasya ito ng mayorya. Mr. President, bumoto tayo ng no dahil naniniwala tayo. Mas mainam sana na hintayin nga ang resolusyon ng motion for reconsideration. Dagdag siyempre dyan ang pagkilala ng prinsipyo ng co-equality sa House of Representatives. Yung interchamber courtesy, yung pagbibigay galang sa isang co-equal, respeto sa isang co-equal. Kaya nais po sana nating i-lay muna yung matter on the table. To vote to archive the complaint despite the MR still pending, I believe, Mr. President, and I believe the others who voted no share this position, is premature, as the ruling may still be reversed or modified. In addition, at ito nga ang isang contention, to vote to archive the impeachment complaint, if at all, is to give the Senate the powers which are only reserved for the impeachment court, deciding, trying, and deciding impeachment cases. Precedents were cited in that the Senate and not the impeachment court acted on the impeachment cases of former President Estrada and Merceditas Gutierrez. But we submit, iba yung facts nung mga kaso na yon. In the Estrada case, supervening events led to the termination of the trial. In the case of Gutierrez, the Senate did not convene as an impeachment court. Kaya iba, apples to oranges, ika nga. We believe archiving the case is a matter exclusively within the powers and jurisdiction of the Senate Impeachment Court. Kaya lay on the table sana ang maayos na proseso under our rules. Allow me to reiterate that the final decision of the Supreme Court, yes, must be respected. The Supreme Court ruled that the impeachment court did not acquire jurisdiction, and its ruling rendered the official acts of convening as a court, of taking the oath, issuing of summons, and remanding the complaint as, for all intents and purposes, nullified. Kaya tinanong natin kanina, ano na ang nangyari sa constitutional duty and constitutional power as sole power to try and decide impeachment cases. We took an oath to uphold and defend the Constitution, and that includes our own determination whether or not the nullification of the acts of the impeachment court, an exclusive sole power to try and decide impeachment cases, if the ruling was based on the facts and not on a misappreciation of the facts. Kaya nga, sana hinintay ang motion for reconsideration. The impeachment court, being ousted of its jurisdiction by the Supreme Court, is unprecedented, based, and sadly, as we read the ruling, the decision, based on the wrong facts. It is disturbing. The distinguished minority leader pointed out, point for point, in his interpellation and manifestation, the errors in the facts
that the Supreme Court based its findings of grave abuse. I reiterate, one cannot be right with the law if one is wrong with the facts. And that's why napakahalaga nung motion for reconsideration. There is still an opportunity for the errors to be corrected, kaya nandyan ang MR. And this is the reason why we voted no. Napaka-precedent setting nitong nawalan ng jurisdiksyon ang impeachment court, nawalan ng kapangyarihan o isinantabi ang kapangyarihan, sole power of the House of Representatives to initiate proceedings, at naway sa pamamagitan ng motion for reconsideration, mabalik yung ating kaninang nabanggit na ma-harmonize yung lahat ng mga constitutional provisions na hindi nag-aaway kung hindi lahat ay mabibigyan ng legal at binding effect. The power of judicial review, the sole power to initiate impeachment proceedings, and the sole power to try and decide cases of the Supreme Court, of the House of Representatives, and of the Senate. Maraming salamat. Thank you, Senator Pangilinan. Mr. Secretary. Senator Soto. The minority leader is recognized to explain his vote. Mr. President, I have more than expressed myself on this issue. Just in addition, a lingering question. How can the Senate archive something that is not before it? The articles are before the impeachment court. Therefore, I cast a negative vote.